Hello po. Welcome po sa channel ng mga magagaling na farmer. Alam ko po na marami kayong mga nanonood na may mga mais. Ito po yung yellow corn, hybrid corn na pinapakain sa baboy at manok. Ito po yung BT corn or yung hindi ini-sprayhan. Pero yung iba dito hindi na masyado kagaya ng dati na hindi inuud. Mayroong iba na rin na talagang inuud. Ito po ay yung Syngenta, yung Syngenta NK6410. Ito po yung tinanim ko nung nakaraang taon na medyo malaki din yung ating ani. Hindi ko maeksakto yung kasi walang isang hektarya yon, kaya hindi ko maeksakto kung pero sigurado na labas pa rin tayo sa 10 tons per hectare. So ang target natin dito ay 10 tons pataas na na kilos para siguradong kikita tayo, lalo na't napakamahal ng abono. Ang video ito ay share natin para maturuan ko kayo, maibigyan ko kayo ng kaalaman tungkol sa kung paano mag-alaga, magpalaki at pabungahin itong mais na ito. Lalo ngayon na napakamahal na ng abono, dapat sigurado yung ating mga ginagawa, sigurado yung ating mga ina-apply para kikita po tayo. Dito pa nga pala sa San Manuel, Tarlac, kung saan nandito tayo. Kung i-search nyo po sa internet yung zero tillage corn farming, na ito ay inilathala ng ng agriculture magazine, na ang author nito, ang naglathala, si Saksarian. Noong 2014 March yata yon, nai-record dito yung 20 tons na inani sa isang hektarya. So nung chinek po yung moisture content nun, merong yata 13. Ang presyo nun ay naglalaro ng 13 yata, 13 pesos per kilo. Kaya yung 20 tons na mahigit, kung i-multiply natin yun sa 13 yata, may lalabas yata na 270,000 na gross income sa isang hektarya. So dito, sasabihin ko sa inyo kung ano yung kanyang ginawa. Yung tinatawag na zero tillage, hindi yun inararo, hindi kagaya dito. Ito yung ating practice dito. Hindi ako gumagamit ng ganon, do malapit lang sa amin yon, yung dito mismo sa baryong ito, San Miguel, San Manuel, Tarlac, nangyari or nagawa yon. Una, ang kanyang record, ito yung record ni Juanito Rama. Unang record niya 16 tons, then nabit niya yon, naging 20 tons mahigit. So kung kayo ay nagtatanim ng mais at hirap kayong paabutin sa 10 tons yung ani nyo sa isang hektarya, sundan nyo po yung ating sasabihin, yung ating ituturo, para siguradong makamit nyo yung 10 tons. Or kung hindi mo nyo man maakuha yung eksaktong 10 tons pataas, mag-improve ang inyong yield. Dito po sa lugar na ito, kami 20 years nang mahigit na nagtatanim ng mais. Nung una, yung hindi pa BT corn, yung inesprehan pa, gumagamit kami noon ng granule para puksain yung mauud. Noon, nagkukuhan pa kami, inaarararo pa namin yung gitna, itong gitna ng dati ng maisan, para maalis yung damo. Pero ngayon na round up ready na, wala nang nasisira. Noon kasi pag inaararo yung gitna, itong gitna ng maisan, ito pag inaararo ito, dumadang kasi yung kalabaw, maraming nababali, maraming napuputol, kaya less yun sa
sa dapat na aanihin. Pero dito ngayon, dahil ito ay round up ready, ini-sprayan lang ito ng pangdamo para mamatay yung mga damo nito. Dito, ang pag-aabono naman ito, may mga nakita ko na gumagamit sila ng hose or yung mga modern method. Maganda po, pero pag kayo nagtitipid ng abono, hindi dapat ganon ang inyong gagamitin. Huwag nyong kakamayin, huwag nyong gagamitan ng hose, kundi kamay po. Ito, mahigit kwento yung tinanaman ko ng mais na to, mahigit kalahating hektarya. Ang nailagay ko lang dito na abono, yung first na pag-abono ko dito ay mahigit sangkaban yung nalagay ko dito Ito, makita nyo kung gaano kwan. So ang lapit nito, ang layo, para mabigyan ko kayo ng idea. So mula dito sa punong ito hanggang dito sa kabila ay 50 cm, kalahating metro po yung kanyang layo. So baliktarin natin yan, mula dito sa kabila hanggang dito 50 cm. Yung pagitan naman ang average nito ay 20 cm yung average na distance ng pagkakasunod-sunod ng mga tanim na mais. Ganyan po kalalapit. Yung iba more than 20 ganyan, pero ang average nito is 20. May mga less than 20 pa yung nito, yung pagkakasunod-sunod. Ngayon ang ginawa ko dito, ito ay tinanim ko nung November 16 ngayon. Tinanim ko ito ng November 3. Sa dapat dito, within 10 days naka-apply ka na ng abono. Konti lang yung abono na nilalagay kasi starting lang naman ito. Within 10 days dapat nakapag-apply ka ng abono. So hindi mo dapat paabutin ito ng 2 linggo na hindi ka nag-aabono at hindi ka nagpapatubig kasi malilate yung application, tapos maapektuhan yung kanyang growth stage. Dapat yung timing, dapat within 10 to 15 days dapat nakapag-abono ka na at nakapagpatubig. Pero dito swerte ko dahil nung nagpatubig ako, nag-abono at nagpatubig, umulan. 2 beses ng umulan na napakalakas, kaya okay lang dahil ito ay naabonohan ko na. Pag ito ay after a week pagkatapos kong mag-abono, may mga na siya, may mga damo na siya. So eksakto a week after, medyo malalaki na yan, pwede nang esprehan ng yung Roundup. So makikita nyo, dapat sa tatlo lang ito yung tatlo lang ito dati yung nung inabunuhan ko ito, tatlo lang yung kanyang leaves. So dapat tatlo pa lang yung leaves abunuhan at patubigan na. So tingnan ang bilis, 5 na yung kanyang lumabas na karamihan 5 yung lumabas na dahon. Pero nung inabunuhan at pinatubigan ko ito, 3 lang yung lumabas. So bakit ko ginawa ng ganon? Para yung lalabas na mga susunod na dahon, malalapad na siya. So yung record dito na 20 tons in 10 days, pagkatapos mapatubigan ito 10 days, nag-spray na po sila ng Power Grower Combo. Ganon po yung kanilang ginawa. Pero 3 times po nilang 3 times po nilang inabonohan yon. Kasi doon hindi na sila nag-araro, kaya ang ginawa nila, nilagay nilang yung abono dito sa tabi. Yan. Ganon po yung technique na ginawa nila. Yan, ganyan kalayo yung pag-aabono nila. So ang pag-apply nila ng Power Grower 10 days, tapos 25 days, and then yung 45 days, 3 times sila nag-spray ng Power Grower Combo doon sa record na 20 tons in 1 hectare. Kaya na-achieve po nila yon. Ito naman, pinatubigan ko to at inabunuhan nung 10 days. Nung 10 days ko ito inabunuhan. Eksakto magkasunod yung hindi ko nakuha to ng isang araw, 2 araw, 10 and 11 days. Tapos nagpatubig agad ako. Pero ito, sunod-sunod yung ulan.
Kaya napakaganda, dapat napakabilis nito lumaki ngayon. At sigurado malalapad yung yung dahon. Ngayon hindi pa ako dito nag-spray ng Power Grower Combo. Medyo pinapalapad ko pa ng kaunti yung yung dahon para mas maganda. Hahaluan ko siya ng silhouette para mayroon siyang sticker. So kayo na nagbabalak o magtatanim pala ng ganito, ang pag-aabono nito dapat yung first makikita niyo, may ilalagay akong link kung paano mag-abono, yung first na process ng pag-abono. Makikita niyo po kung paano ito. Konti-konti lang sa una kasi ito pang starting lang naman. Pero pag lumaki na ito, pwede nang lagyan ng ako 2 beses lang ako nag-abono, pero itratry ko ngayon dito ng 3 beses. Last year, yung nakita nyo na makikita nyo sa video yung mga mais ko na malalaki ang bunga at talagang matataas. Inabunuhan ko sila ng 2 times, pero ito titignan natin kung may sisingit ko na Pero yung ginamit ko na yung binhi parehas na NK6410 dito. Itong mahigit kalahating hektarya, mahigit 1 bag yung ginamit ko dito. Yung kalahating bag sana ay good for half hectare, pero dito mahigit 1 bag. Kaya makita nyo lalapit yung mga mais. Pero ang kapagandaan dito, dapat timing yung paglalagay mo ng abono, timing yung pag-spray nyo ng pamatay damo, timing din yung pag-spray nyo ng yung foliar fertilizer, yung dito, Power Grower. So ang pag-spray ng Power Grower ay kung gagayahin natin yung ginawa ni Juanito Rama, ang ginawa niya 10 days after planting, tapos 25 yung second application niya ng Power Grower Combo 25 days. Pero gumamit siya ng triple 14 at saka urea, tapos 0060 doon sa ika 45 days gumamit siya nun. Pero hindi ako gumagamit. Ang gagamitin ko dito siguro pure urea lang ang gagamitin ko dito, kasi ito sinabugan ko ng napakaraming organic fertilizer. Kaya ang outcome nito, nangingitim yung lupa nito kumpara sa diyan sa kabila na maski doon sa napatubigan na mais, iba yung ito nangingitim kasi nilagyan ko ng maraming organic fertilizer, yung plant mate. Siguro hindi lang 10 kaban yung nilagay ko dito, plus gumagamit ako ng probiotic. Kaya dito ngayon napakaraming mga earthworm, saka yung mga camaro, ang dami nila. So ganun yung process para ma-attain natin yung 10 tons pataas na ani sa 1 hektarya na mais. No? So yung pagpapatubig naman namin dito, pinaka maganda 5 beses hanggang 6. Pero ngayong naulan-ulan, siguro baka 3 times na ako magpatubig dito dahil inabutan natin yung panahon na magandang panahon, umuulan-ulan. So kita yung kalangitan ngayon, talagang maulap. So baka mamaya uulan na naman, no? So malapit ko na tong na to, more than 15 days na to. I-sprayan ko na siya. Ang ginawa ko kasi, hinintay ko muna na tumubo yung mga nahuli, kagaya nahuling tumubo yan. May mga huli kasing tumubo. Ito yung dahilan ko, ito yung kung medyo dapat ito lumalabas pa lang yung tumutubo pa lang, yung ganyan pa lang sana, palabas pa lang, nagpapatubig ka na para makahabol. Ito makakahabol din, kaya lang siyempre malalaki na yung kasama, tapos tumutubo pa lang yung mga nahuling tumubo, medyo malilate ng konti. Kaya lang titignan natin kung hahabol siya bago natin i-harvest. Ito pa yan, yung mga nahuli tumutubo pa lang, yung mga nahuli. Kung late ka nito na magpapatubig, halimbawa 20 days tapos walang ulan, marami na dito mamamatay. Kaya wag ninyong hintayin na 20 days bago magpatubig. Dapat within more than 2 weeks. Dapat pag walang ulan sa inyo,
in 2 weeks dapat nakapatubig na kayo kasi within 2 weeks na walang ulan, talagang dry yung lupa, may mga mamamatay na sa inyong mais kapag hindi pa kayo magpatubig. So ang style natin, 7 days dapat nagpataba na, tapos maglagay na rin ng fertilizer. So makita niyo, lalapad ka pag naglagyan to ng fertilizer na patubigan, lalapad ka agad yung dahon. Kaya eksakto, pag hinisprayan ito ng Power Grower Combo, mabilis siyang lalaki. Tapos ito, 1 linggo pa, basta hihintayin ko lang na lumaki ng kaunti itong mga damong ito, mag-i-spray na tayo ng Roundup, tapos abono ulit para mabilis silang lumaki at makaporma kaagad. Ganon yung style sa mais kung gusto nyong umani ng marami. Tayo, nasubukan na natin yung 13 tons. Pero ang regular, pag tayo nagtatanim, talagang 10 tons pataas. Pero yung 13 tons, nasubukan na rin natin. 3 times ko na yata nasubukan yung 13 tons. Pero kay Juanito Rama, kasi iba yung technology na kanyang ginagamit, na-achieve natin yung 16, tapos na-break niya 20 tons, kaya napakalaki yung Ang mais, alam niyo ang advantage ng mais, hindi basta-basta bumababang presyo. Kaya lang, compare sa mga gulay, iba yung gulay, pataas baba. Tiyamba mo kung mataas yung presyo sa gulay, at malas na naman kung baba masyado, gaya ng pechay ngayon, November pa lang, ang baba ng presyo ng pechay at halos hindi bilhin. Itong mais, wala pang time na bumaba masyado yung presyo. Pag ganitong mga buwan ka nagtanim, ito tinanim namin ng November, sigurado ito mga 13, 14 or 15, ganun yung mga presyo nito per kilo pag kami aani, kasi konti pa lang yung nagtanim. Talagang maganda yung presyo ng mais, hindi nga lang kagaya ng gulay, pero ito talagang kikita ka rin ng marami. Ang kita dito siguro sa 1 hektarya, yung mga presyo, kung halimbawa 10 tons ang maaani, tapos sabihin natin 10 pesos per kilo, 100,000 pa rin yung aanihin mo sa 1 hektarya. Ganon kalaki po yung kwan. So ang kwan naman ngayon dito, siguro yung 1 hektarya, sabihin na natin na 10 bags ang gagamitin. 2,000 mahigit po ngayon ng per bags ng abono. So sa abono pa lang, sabihin na natin na 25,000 sa binhe, plus 10,000, 35,000 yung araro at saka tanim. Sabihin na natin haabot siya ng mga mahigit 40 na. Tapos yung gagastusin mo sa labor ng mag-aabono, mag-spray, siguro ang dito ang gagastusin doon 50,000 mahigit kung ikaw yung magtatrabaho. Pero kung uupahan mo yung magtatrabaho, pakaabot ka ng 60. Ngayon sa 1 hektarya, kung aani ka ng 10 tons, may tutubuhin ka pa na 40,000 sa 1 hektarya. Ganun po yung production ng mais. Na alam ko marami, mula Visayas hanggang Luzon, Mindanao, Visayas, Luzon, ay maraming nagtatanim ng mais. So pag-aralan niyo po kung paano magtanim, magpalaki nito at magpabunga para sigurado ang inyong kita. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. At salamat sa mga silent subscriber natin na laging pong nanonood. Pagpalain po kayo. Salamat po.